Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan. Kami po ang inyong lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anadem Ong. Happy Monday po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating palatuntunan at sa atin pong talakayan ay muli namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa loob ng 30 minuto upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog ng ating katawan, magpapaganda ng ating samahan sa ating pamilya at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nais nating batiin, Pastor Ner, si Consolacion Padrinaw ng Valenzuela City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Yes. At amin pong ipinadala na ang aklat na iyong hinihingi. Pagpalain po kayo sa inyong pakikinig at sa pagbabasa ng aklat na inyong natanggap. Nais po namin sa mga hindi pa tumatanggap ng mga aklat, kami po ay patuloy na nagbabahagi ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kumpletong pangalan at kumpletong address sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. 0919-0001777. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa labas ng Metro Manila, mga nasa probinsya, maaari din po kayong tumawag ng libre. Ang ating pong toll-free number ay 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Tayo po ay masusubaybayan nyo rin on Facebook. Ini-encourage po namin kayo na ito ay i-like, i-follow at i-share po sa inyong mga kaibigan. Kung nais nyo naman po magpadala ng mensahe sa email, ito po ang ating email address, connect@adventist.ph. At para po sa mga karagdagang aral sa Biblia or kung nais nyo na pong makakuha, very accessible ito, maaari nyo pong i-visit ang BibleSkills.com/Central Luzon. May mga aral po ito, may mga Bible study guide na para sa kids at para po sa adult. At ito po ang bagong aklat na ating ipinamimigay, 10 Commandments Twice Removed. So, mag-text lang po kayo, tumawag, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Tayo po ay magpapatuloy at sa nakaraan nga po nating mga pag-aaral nung nakaraang linggo ay sinimulan natin ang paksang Love Languages sa Buhay Pamilya at makakasama pa rin natin si Ma'am Irene Gabin upang ipagpatuloy sa ilang huling mga paksa tungkol sa Love Languages ang atin pong usapan. Kaya subaybayan po ninyo. Ito na po ang huling bahagi ng love languages. Mag-review nga tayo, Pastor Ner. Ano-ano nga ang love language? Ang una natin kinalakay ay words of affirmation. Words of affirmation, quality time, gifts, pagkatapos ay acts of service, at ngayon ay touch. Muli po, kung nais ninyong ma-assess kung ano ang inyong love language, at ganun din po, pwede nyo itong answeran together kasama yung inyong partner mas or maganda spouse. Dalawa, Yes, para opo. alam nila sa isa't isa kung ano yung Correct. kanilang love languages. Yes po, mag-email lang po kayo or mag-send po ng message doon sa Messenger at isi-send po namin doon yung link. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy pa rin natin ang serye. Ano po, ang series natin ay Apokalipsis ngayon at ang paksa ay ang punterya ng atake ng Antikristo. Ito na po ang ika-6 na bahagi. Ang pag-uusapan natin ay ang kautosang seremonyal. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating buhay pamilya. Pakinggan natin si Ma'am Irene. Ma'am Ay? We are made for relationships, di po ba? Yan po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy po tayo sa atin pong discussion about relationships bilang segment po ng ating buhay pamilya. At ako po ay natutuwa na tayo ay palaging magkakasama kahit ilang minuto lang po, kahit ilang sandali.
At nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy niyong pagsubaybay dito po sa ating masaya at makahulugang programa. Ano po, isang author po, yung isa sa mga paborito ko, no? Si Dr. Gary Smalley, sumulat ng isang book na The DNA for Relationships. Binanggit po niya na we are made for 3 kinds of relationships. Yan po yung relationship natin sa ibang tao, sa ating sarili, gayon din po sa ating Panginoon. At ang sabi po niya ay we need to have a balanced relationship po sa ating sarili, sa ibang tao, at ang sabi po niya ay relationships are part of the creation design. Ano po? And ang meron po akong gustong doon sa sinabi niya na you are made to take responsibility for yourself and you are made with the capacity to choose. Sometimes it's beyond our control. Ano po? For the relationships that we have sa ibang mga tao, ano po, sometimes hindi po tayo makakapili kung ano talaga yung relationship natin na pwedeng meron sa ibang tao kasi marami po tayo mga nakakasalamuha, di ba, ng mga tao. But sinabi po ng ng expert na ito, si Dr. Gary Smalley, na you can choose to act in whatever relationship you are in. Ayan. Kaya po nagpapatuloy tayo doon sa ating pinag-uusapan na the 5 love languages ni Dr. Gary Chapman. Di po ba? Binanggit ko yun sa inyo nung unang-una pa, yung 5 love languages. Yan po yung words of affirmation, quality time, receiving gifts, and then acts of service, at yun pong last is touch. Now, if you are interested to take a quiz on love languages, send us your email and we will be very happy to send you the link po kung paano po kayo makapag-quiz para malaman ninyo po kung ano inyong love language. Ano po? So, ngayon po ay pupunta po tayo doon sa touch. Touch, what is touch? Actually, ito pong sinabi sa 5 languages is the physical touch. Ano po? Kasi meron tayong ibang klase ng touch na like yung mga invisible touch, but I am referring to physical touch. Tayo po ay mapalad sapagkat pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng gift na ito. In a relationship, kailangan po natin yung touch. Whether it's a relationship sa atin pong asawa, sa ating mga anak, o sa ibang mga tao. Di po ba itong mga kamay natin ay sinasabi ng mga eksperto pagdating po sa science na talagang itong mga kamay natin ay meron diyang mga nerves, ano po, na kapag itinouch natin sa ibang tao, ito po ay magbibigay maaari ng healing, ano po, inspiration, encouragement. Like halimbawa, pumunta kayo sa isang namatayan, ano po, just a simple touch, ayan po ay makakapagbigay po ng makakasoothe sa feeling ng isa pong nagdadalamhati. Ano po? So, lalo higit na kung ito po ay sa mag-asawa. So, we are focused on the relationship between husband and wife. Ano po? At yung touch po ay mahalaga. Hindi naman pwede na kayong mag-asawa nasa isang relasyon pero wala yung element ng touch. Yung halimbawa, tap on the shoulder, yung mag-holding hands, yan. Marami pong klase ng touch. At tuwing ako po ay nagdi-discuss ng touch, ay akin pong binabanggit yung mga iba't ibang klase ng touch na nag-start sa letter H. Ano po yon? Okay. Pwede pong halik. Ayan. Yan po ay uri ng touch. Ano pa? Hipo, haplos, yan, hilot, himas, yan, di ba? Pero merong kabaligtarin po yan sa na negative din na letter H, like hampas, hambalos. Hindi po yon, ano? Ang binabanggit na physical touch po ay yung mga touch of love. Yan, touch of love. At ang Panginoon po mismo ang sa atin, nagbigay ng halimbawa, di ba, nung nandito ang Panginoong Jesus sa lupa, ay meron din po siyang mga, ginamit po niya yung physical touch bilang pag-encouragement or healing sa mga tao. Yan po ang atin pong i-practice. Ano po? If you are not used to touching your partner or your spouse, hindi pa po huli ang lahat para po atin pong gamitin tong ating mga kamay para po maipadama sa atin pong spouse, yung atin pong pagmamahal. Uulitin ko po, ang physical touch ay isa sa mga love languages na nakapagpapatibay ng
relasyon sa mag-asawa at gayon din po sa pamilya. So, wag po natin kalimutan yung 5 love languages. Yung una, yung words of affirmation, mga salitang makapag-i-encourage, makapagbibigay ng magandang relasyon sa ating couple, at sa ating partner. And then, quality time, panahon. And then, yung pong gifts. At meron tayong acts of service, yung pagsisilbi natin, sa ating mahal sa buhay. And of course, yung ating physical touch. At again, if you're interested to take the inventory of your love languages, please send us your email address, and then amin pong ibibigay sa inyo ang link para nang sa ganun, makita natin, madiscover natin kung ano ba talaga yung ating mga love languages. And then, kung medyo mababa yung score natin sa isang love language, tutulungan po tayo ng mga experts para po ito ay maging balanse. So, maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa atin pong maikling pag-aaral na ito. Maraming salamat po, Ma'am Irene. Mga kaibigan, ngayon alam na natin kung ano ba yung love language natin, anong love language ng ating mga anak. Actually, hindi lang to sa partner nyo, pati sa mga anak, pati sa inyong partner. Mas makapag-communicate, mas maiko-communicate na po natin ito sa kanila ng malinaw na mas maa-appreciate nila. Kaya mas mararamdaman nila na they are loved and they are valued. Kaya po kung nais ninyong maka-receive ng link, mag-send lang po sa amin ng email or i-message po kami doon sa Messenger. Para naman po sa mga nagnanais makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay, maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kumpletong pangalan at kumpletong address sa 0917-5643-777, 0917-5643-777 or sa 0919-0001777, 0919-0001777. Ngayon po ay ipagpapatuloy nga natin ang ating serye. Natatandaan niyo po, noong Friday, tinalakay natin na meron pang ibang utos, hindi lang yung 10 utos. Pag-uusapan po natin ngayon sa pangunguna ni Pastor Carranza, ang kautosang seremonyal. Maraming salamat, Melo. Tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Sa masusing pag-aaral sa Lumang Tipan, ay nahahayag ang natatangi at magkaibang uri ng araw ng Sabath. Basahin natin, Melo, ang Levitico kabanatang 23, talatang 3, at pagkatapos ay talatang 32. Ito po ang binabanggit, 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang 7 araw ay Sabath na ganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain, ito ay Sabath sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ito ay tumutukoy sa Sabath ng 10 kautusan. Yes. Ito ay ang lingguhang Sabath na itinatag sa Eden ng lalangin ng Diyos ang sanlibutan. Ang tawag dito ay Sabat ng Panginoon, ang 7 araw. At ito ay alaala sa kanyang natapos na gawa ng paglalalang. Ngayon naman, basahin natin ang talatang 32 at isusunod natin ang talatang 28 ng Levitico kabanatang 23. Ito po ang nasa verse 32. Ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa 9 na araw ng buwan sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipapangilin ninyo ang inyong Sabath. Sa verse 28, huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding ito, sapagkat ito ay araw ng pagtubos upang gumawa ng pagtubos para sa inyo sa harapan ng Panginoon ninyong Diyos. Ngayon ay nakita natin o narinig natin, mga kaibigan, Melo, na dito lamang sa kabanatang ito ng Levitico ay mayroon ng 2 uri ng Sabath. Yung isa ay Sabat na 7 araw at yung isang Sabat naman na binabanggit dito ay sa 9 na araw ng buwan sa hapon. So, ito ay magkaiba. Ito ay mga special na araw ng pista na ipinagdiriwang hindi isang beses sa isang linggo, kundi isang beses sa isang taon. Sila ay taunang mga Sabath, ang tawag dyan. Hindi dapat ito ikalito sa lingguhang Sabath. Ang taunang mga Sabath ay dumarating sa isang partikular na araw kada taon. Halimbawa, sa talatang 27 ay sinabi pa doon,
Sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong, parehas na mga ipinagbibilin na ipagpahinga at gugulin sa mga pagpupulong. Nakita natin dito ang pagkakaiba. Ang isang Sabath ay dumarating isang beses kada linggo, tuwing ikapitong araw. Ang isa ay isang beses kada taon sa isang araw na itinakda. Ang araw na yon ay maaaring matapat sa kahit anong araw kada taon. Halimbawa, tayo ay holiday noong August 31 dahil inaalaala natin ang araw ng mga bayani. Tama ba, Melo? Yes, Pastor. At yun ay Lunes. Ngunit sa susunod na taon, yun ay hindi na Lunes. Papatak siya ng Martes. Iba-iba ang araw na kanya pong tatapatan. Ang taon ng mga Sabath ay ganun din. Minsan, ang taon ng Sabath ay natatapat sa ikapitong araw. May mga pagkakataon na ganun. Kapag ganun ang nangyari, yon ay tinatawag nilang High Sabbath. Kasi dalawa yung celebration. Ikapitong araw na Sabat, pamamahinga, pag-alaala sa paglalang ng ating Panginoong Diyos, at yung taon ng Sabath na natapat. Ang mga araw ng taon ng Sabath ay kinasasangkutan ng mga sakripisyo o mga handog na laging tumuturo kay Kristo. Kaya ito ay tinawag na anino. Halimbawa, sa pista ng Paskwa, ang isang kordero ay inihahandog bilang sakripisyo sa Exodo Kabanatang 12. Ang tupa ay dapat walang depekto sang-ayon sa talatang 5. Ang tupa ay inosente, subalit ang tupa ay kailangang mamatay para sa kasalanan ng mga tao. Kaya nakita mo kung paano ang tupa ay tumuturo kay Jesus. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sang-ayon sa Juan, Kabanatang 1, talatang 20. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay inihandog sa unang Korinto, Kabanatang 5, talatang 7. Si Jesus ang tunay na kordero ng Paskwa. Ang mga korderong inihahandog sa panahon ng lumang tipan ay isang uri o isang anino ng totoong darating. Ang totoo ay si Kristo. Ang mga sakripisyong iyon ay tumuturo sa kamatayan ni Kristo doon sa krus. Ang taon ng mga Sabat sa lumang tipan ay lahat aninong itinuturo si Kristo, ang totoo. At sapagkat si Kristo ay dumating na, ang mga kautusan o ordinansang patungkol sa mga sakripisyo at taon ng mga Sabath ay ipinako o pinawi na doon sa krus. Sana'y naging maliwanag ito, Melo. Totoo, mayroong mga kautusan o palatuntunang pinawi doon sa krus nang si Kristo ay dumating at mapako sa krus. At isa doon, Pastor Ner, ay itong taon ng Sabat. Yan, tama ka. Ang tawag diyan ay ceremonial Sabat. Okay. Mamaya mas makikita pa natin ang kanilang pagkakaiba. Ngunit ang lingguhang Sabat ay hindi anino o sumasagisag sa anuman. Ito ay hindi tumuturo sa krus, ito ay tumuturong pabalik sa paglalang. Ang lingguhang Sabat ay itinatag doon sa Eden bago pa pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Wala itong kinalaman sa kasalanan, kaya wala itong kinalaman sa pagtubos ni Kristo o kaya doon sa mga sakripisyo. Ito ay inilaan sa sakdal at walang pagkakasalang nilalang upang tamasahin ang isang special na pakikipagtagpo sa kanyang manlalalang. Nangangahulugan ito na nang si Pablo ay magsabing huwag hahatulan ang sino man sa mga araw ng Sabath na mga anino ng bagay na darating, hindi niya tinutukoy ang lingguhang araw ng Sabath, sa halip ay ang ceremonial na mga Sabath na ating nang binanggit kanina. At sapagkat ang lingguhang Sabath ay kabilang sa 10 kautusan at ang 9 sa mga kautusang ito ay kinikilala ng karamihan, malinaw na ang hindi pagtanggap sa ika-4 na utos na tumutukoy sa pangingili ng araw ng Sabath ay isa lamang pagdadahilan, Melo. Isang pagdadahilan. Ngunit tandaan natin na sinabi ni Santiago na ang pagsuway sa isa sa 10 mga utos ay paglabag sa lahat. Sana'y naging maliwanag ito sa atin pong mga nakikinig. Pangalawa, nang si Moises ay kinatagpo ng Diyos, sinabi niya sa Deuteronomio Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 5,
Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay ang 2 tapyas, at kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat ang 10 utos. At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa. Ang 10 utos ay isinilid ni Moises sa loob ng kaban ng tipan. Yan, tandaan po natin yan. Ang kasunod naman nating basahin ay talatang 24 hanggang 26 ng Kabanatang 31. Nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautosan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa iyo. Mga kaibigan, mahalagang pansinin, Melo, na ang 10 kautusan ay isinulat ng Diyos sa bato at inilagay sa loob ng kaban ng tipan, isang permanenteng tala. Samantala, ang seremonyal na utos ay isinulat ni Moises sa isang aklat at inilagay sa tabi ng kaban. Malaki yung pagkakaiba. Yung isa, yung 10 utos ay sa loob, ang Diyos ang sumulat at isinulat sa bato. Yung seremonyal na mga kautusan ay si Moises ang sumulat sa isang aklat at sa tabi ng kaban ng tipan inilagay bilang pinakasaksi laban sa kanila, isang pansamantalang tala. Kailangang maging maingat tayo sa pagkilala sa kaibahan ng iba't ibang kautusan sa Biblia, para hindi tayo nalilito. Mayroong mga seremonyal na utos na may kinalaman sa mga paghahandog ng mga sakripisyo, pagtutuli at iba pa. Ang mga ito ay anino na tumuturo patungo kay Kristo, ang totoo. At pagkatapos ay naroon ang kautosang moral, ang 10 utos na walang hanggan. Kapag nakita natin ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 uri ng kautusan, ang Biblia ay magiging mas maliwanag at mas madaling maintindihan, at ang tila pagkakasalungatan ng tungkol sa utos ay mauunawaan natin at malulutas. Ang isa pang malapit na katulad na talata sa Roma, Kabanatang 14, talatang 5, Melo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang Roma, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 6 ay isang talakayan tungkol sa mga laman at inumin at iba't ibang araw ng kapistahan. At ang payo ni Pablo ay walang sinumang mananampalataya ay dapat hatulan ang anumang iba pang mga mananampalataya sa mga bagay na ito. Ito ay kapansin-pansin na katulad ng payo ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 2, talatang 16, Melo. Ito pang sinasabi, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabbath. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang mga seremonyal na kautusan at sabats, kasama ang mga laman at inumin. Ang isang mas malapit na pagtingin sa Roma, Kabanatang 14, talatang 5 na binasa ni Melo kanina, ay nagpapahayag ng higit pang katibayan na ang kanyang tinatalakay ay ang mga kautusan o araw na seremonyal. Ang problema sa talata ay ang pahayag na may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Ang ilan ay nagsabi na ang bawat araw ay kasama ang araw ng Sabbath. Una sa lahat, ang salitang kagaya ay hindi kasama sa orihinal na teksto ng Griego. Iniligay ito ng tagapagsalin. Nangangahulugan ito na hindi sinasabi ni Pablo na lahat ng araw ay magkapareho. Ngayon, dapat nating tanungin kung ang mga salitang bawat araw ay nangangahulugang lahat ng 7 araw ng linggo. Ang bawat wika ay may tinatawag na kawikaan, mga salitang hindi literal o mga idiom. Tama ba yun, Melo? Halimbawa, ang pang-araw-araw na damit, hindi ibig sabihin na araw-araw mo itong isusuot. Ang wikang Griego at Hebreo ay marami ring kawikaan. Nang ang Israel ay nasa ilang, binigyan sila ng Diyos ng mana upang kanilang pagkain. Ito ay nakatala sa Exodo, Kabanatang 16, talatang 4.
Kung magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, narito kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw. Ayun, nandito yung salitang araw-araw, ano? Ngunit alam natin na hindi sila namulot ng mana araw-araw, sapagkat hindi nagpadala ng mana ang Diyos tuwing ikapitong araw, ang Sabat sa talatang 21. Kaya ang ibig sabihin ng bawat araw ay sa bawat araw na ang Diyos ay magpapadala lamang ng mana. Dito ginamit ni Pablo ang salitang lahat sa ganoon ding paraan sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 12. Ang lahat ng mga bagay, ang sabi ni Pablo, sa akin ay matuwid. Kung ibubukod natin ang talatang ito sa iba pang mga kasulatan, lalabas na si Pablo ay nakakahiya at lalabas na ang immoral na pamumuhay ay katanggap-tanggap sa kanya. Subalit nauunawaan natin na ang pananalitang ito ni Pablo sa konteksto ng salita ng Diyos na nangangahulugang ang lahat ng mga bagay ay sa loob ng nasasaklaw ng kautusan ng Diyos at tuntunin ng moralidad ng Kristiyano ay matuwid. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Sana'y naging maliwanag po ang ating naging pag-aaral ngayon at dalangin namin na maging pagpapala ito sa inyo at mas lumalim pa ang ating pagkaunawa sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Natuklasan po natin ngayon na merong dalawang kautusan at magkaiba ito, kautusang seremonyal at kautusang moral. Ang kautusang moral po, ito yung 10 utos at isa sa mga utos na to ay yung ipangili natin yung araw ng Sabat. Binigyan linaw din po sa atin na ang araw ng Sabat na itunutukoy dito sa 10 utos ay yung lingguhang araw ng Sabat, ang ikapitong araw. Nakita naman po natin na sa ceremonial na utos, meron ding Sabat na binabanggit. At ang Sabat na ito ay pumapatak sa iba't ibang mga araw. Nabasa natin, meron sa ikapitong buwan ng ikasampung araw, merong sa ikasyam na buwan ng ganitong araw, na characterize din po ito ng pagpupulong. Pero yung Sabat pong tinalakay dito sa ceremonial na kautusan ay anino ni Kristo. At nangangahulugan ng nung si Kristo po ay ipinako sa krus, ito po ay napawi. Pero ito pong Sabat sa moral law ay nananatili hanggang sa ngayon. Ito pong Sabat na to ay hindi ipinako o napawi nung namatay si Kristo. Sapagkat ang Sabat mong ito walang kinalaman ito sa kasalanan. Ito ay itinatag sa Eden even before sin. Sana po mga kaibigan ay naging malinaw ito sa inyo, pero kung kayo po ay may mga katanungan at may mga agam-agam sa inyong isipan at nais niyo pa pong magsaliksik ng mas malalim ng banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Kung nais niyo naman pong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, ito po ang ating mga number, 0917-5643-777, 0917-5643-777, or 0919-0001-777, 0919-0001-777. Para po sa mga kaibigan natin abroad or nasa probinsya, maaari kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. At ang ating pong Facebook page, inaanyayahan po namin kayong ito ay i-like, i-follow at i-share po sa inyong mga kaibigan /AWR Luzon, Philippines. At para po sa mga karagdagang aral sa Biblia na ma-access nyo na po kaagad-agad, maaari nyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Meron po itong mga guide for mga kids and for adults. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sa atin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli.